Isang mabiyaya at pinagpalang hapon po muli sa ating lahat, mga brothers and sisters. Isang malakas na palakpak po muli sa ating mahal na Panginoon. God is good. And all the time. God is good. Praise the Lord. Really, God is good. Muli, narito na naman po tayo para muli ay ibalik natin ang papuri at pasasalamat natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. At muli po, sa inyo naman po dyan na patuloy na nagsusubaybay sa ating gawain na ito ng El Shaddai. Rito po kami mga Thursday group. Muli maraming pong salamat. At saan man po kayo sa oras na ito, anumang oras po sa inyo sa lugar na ito, muli isang mabiyaya at pinagpalang hapon po muli sa ating lahat. At syempre po, dadako na po tayo. Kamusta muna ang anak ni El Shaddai? Thank God, I am blessed, Happy and prosperous talaga. Magaling Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa, at matagumpay. Praise the Lord, lahat tayo ay pinagpala. Amen. Amen. Malakas na muli na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Yan. Yan lang ba ang kaya nating ibigay kay Lord? Malakas po muli na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Yan. Muli, mabiyaya at pinagpalang hapon po muli sa ating lahat. Meron po ba tayong baguhan ngayon? Darating. At dahil darating pa lang po yung ating hinihintay, so siyempre dadako na po tayo sa patutuo kung paano po tayo tumanggap ng pagpapala at biyaya ng ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo ay pinagpala. Amen. So, pwede na po bang pumarito sa harapan para po ihayag kung paano po siya pinagpala ng Panginoon? Meron na po ba dyan? Lahat tayo ay pinagpala. Lumapit na po tayo dito sa harapan para ipagsigawan po natin ang kabutihan ng Panginoon. Sino bang gustong ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon? Mukhang tatawag. Sige. Thank you, Lord. At muli, isang malakas na palakpak po muli sa ating mahal na Panginoon. Pakinggan po natin si Sister. Good afternoon po, mga sisters. Nais ko lang po magpasalamat sa biyaya, sa buhay na pinagkakalob ni Yahweh El Shaddai sa kalakasan. Sa lahat ng kabutihan niya po sa aming mga amo, na hindi kami nape-pressure. So, everything is smooth, it's under control. So, God is good all the time. And sa pangalawa po is yung pinagkalob po ni Yahweh na munting tahanan, although inuumpisahan po, pero in Jesus' name, we grant it sa kasama po ng dalawang anak ko. So, sila po yung nag-apply and then God is good, pinagkalob po sa amin. So, it's a little tiny condo, pero pwede na pong tirahan in Jesus' name. So, hindi ko po akalain na gaganon ang gagawin ng magkapatid. So, they just surprised na inayos po nilang talagang ginawa nila ng paraan na maging maayos. So, salamat po kay Yahweh El Shaddai. And then, to God be the glory po, hindi po ako naka-attend ng some Thursday kasi po dumating po yung amo ko from Switzerland. So, and mga inalagaan ko pong tatlong mga gawang lalaki na mas mataas na sa akin. So, that's the time lang po na makita ko sila at mamit nila ako. So, sorry Lord, pero God is good. It's just a lunchtime lang po. So, everything is great. Pero kasi yung samahan namin po ng amo ko is not a rough and hindi naman smooth, pero talagang hinil ni Lord na thank you Maria for na naging part ka ng buhay namin. So, that's the good thing. So, just keep in touch. So, nag-i-invite siya to visit. I hope God will give us. In Jesus' name, amen. Amen.
Amen. Tunay nga, minsan pang pinapatunayan sa atin ng Panginoon. Basta wag lang tayo pong sumuko. Patuloy nating ipagkatiwala lahat, ano man ang ating kahilingan. Siyempre, kasama natin dapat sa ating laging araw-araw na panalangin, ang ating mga employer, ang ating mga alaga, despite sa anumang sitwasyon, lagi tayong magpasalamat kay Yahweh sa lahat ng biyaya niya at patuloy na pag-iingat niya sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Meron pa? No more? Okay, meron pang isa. Magpatuto muna ang ating kapatid na Sister Loren. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Gusto ko lang ibabalik ang papurit pasalamat sa ating Diyos na buhay, kay Amang Yahweh El Shaddai, kay thank you Lord sa palaging pagbibless. Talagang yung last time, isa ko namang patotoo kasi yung last time hiningi ko kay Lord kasi sa trabaho po ba minsan mahirap po at saka sa kay Amo, yung marami kasi kaming mga pinagdaanan ni Amo. Sabi ko Lord, sa nawa ay maging a little better po ba ako? Ako din ba sa aking trabaho at sa aming ano dyan sa bahay, kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi so far naging okay naman at saka yung mga way namin dyan sa pag-ano ni Amo sa aking pagtatrabaho ay so far okay na. Thank you Lord sa blessing at saka sa aking hiningi sa Kanya na talagang last time ko pa itong hiningi kasi nasa mind ko na ito talagang year, ito hindi pa man din ako lumipat sa Amo, itong year talaga yung nasa mind ko na gusto kong umuwi. At saka yun, ngayon kasi, pero pinagpasalamat ko kay Lord sa pamilya ko, sa love, kasi yung auntie ko ay na maalam na po. So, yung parang yun ang chance ko na rin na hiningi ko kay Lord na naway payagan ako na umuwi. Kaya thanks God kasi napapasalamat ako sa Amo ko kasi parang nakita ko ba na parang naano siya sa akin ba yung dahil sa kailangan ko umuwi. Praise God. At saka Lord, thank you kasi natupad na rin at saka makauwi ako, at least may 1 week ako. Magandang pagkakataon para sa akin, Lord. Thank you so much sa lahat ng blessing sa akin, sa araw-araw, good health, at saka happy lang, stronger lang, sa kalakasan lahat sa iyo. Thank you lahat nagmumula. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Talagang tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Hindi mo pa yan hiniling, nakalaan na talaga para sa iyo. At Kanya nang itinakda. Amen. Amen. At syempre, mga kapatid, muli handa na po natin ang ating sarili. At atin pong samahan sa pananambahan ng ating gospel, ang ating El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. At sa pangunguna po ng ating kapatid ni Sister Miles, at sa pangunguna po ng ating opening prayer si Sister Shirley. At siyempre po, patuloy nating pakinggan ang salita ng Diyos na ihahayag po ng ating Sir Brother Paul. We put ourselves in the presence of the Lord. We ask God His anointing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kataas-taasan at Panginoon naming Hesukristo, Yahweh El Shaddai, Panginoong Diyos, mapagmahal at mapagpala, dakila ka Panginoon, kataas-taasan at hari ng sanlibutan. Muli narito po kaming iyong mga anak, naninikluhod sa iyong harapan upang humingi na iyong awa at grasya. Tunay nga Panginoon na kami po'y walang kakayahan kung kami po'y hiwalay sa iyo. Father God, hugasan mo ang aming buong pagkatao mula ulo hanggang talampakan na iyong kabalal-banalang dugo upang kami po ay marapatin at kaaya at kalugod-lugod na magpurit maglingkod sa iyo. Father God, batid at alam mo, Panginoon, ang aming buong pagkatao. Basbasan mo, O Lord, ang bawat sulok sa lugar na ito, Panginoon. Palibutan mo na yung libo-libo mga anghel sa kalangitan, Panginoon, na wala po magambala sa lahat namin mga gagawin sa buong maghapon. Lord Jesus, kami po taos-puso na papasalamat, Panginoon, sa magandang panahon, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, at sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Lord, sa mga biyaya na patuloy mong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon, at sa mga biyaya na patuloy mo pang ipagkaloob sa amin. Samahan mo kami, O Lord, sa lahat naming mga gagawin, Panginoon, at batid mo, O Diyos, ang aming mga pangangailangan, Panginoon.
Nawa ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord, ang siksik ito maapon na kasaganahan sa mga biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Basbasan mo, O Diyos, ang aming kapatid, Panginoon, na magpahayag, Panginoon, ng iyong banal na salita, Panginoon, na si Brother Paul. Pagkalooban mo siya, O Lord, ng banal na Espiritu Santo at karunungan, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ang lahat niyang mga bibigkasin, Panginoon, ay ito pa'y magbibigay ng kasiyahan sa aming puso, Panginoon, na we were more closer to you, O God, na patuloy ka naming makikilala ng lubusan, Panginoon, at maunawaan namin, O Diyos, ang iyong banal na salita, Panginoon. Basbasan mo, Panginoon, at pagpalain ang lahat ng mga instrument, Panginoon, na gagamitin sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, at gabayan ang aming mga music ministry, Panginoon. Nawa ang kanilang mga awit, Lord, ay katulad ng mga anghel, Panginoon, na umaawit sa kalangitan, Panginoon, at madama namin, O Diyos, ang iyong kabutihan at pagpapala, Panginoon, ang iyong presensya. Dalangin ito namin, Panginoon, sa pamagitan ng Banal Espiritu Santo. Amen. In the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen! Yung palakpak ng mga pinagpala. Amen. Kayo ba'y handa nang magpuri sa ating Panginoon? Amen. Ang lahat po ng handa na pumalakpak at taas po natin mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. Handa na bang sumayaw ating mga kapatid? Amen. Magpuri sa ating Panginoon? Amen. Naniniwala ba kayo this is the day that the Lord has made? Amen. We will rejoice and be glad in it. Amen. Amen. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has
masigasig na palakpak sa Kanya. Amen? Amen. At sa oras po ito mga kapatid, patuloy po natin ito sa ating mga kamay sa pagpupuri sa ating Panginoon. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. And I will lift your name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky. Lord, I lift your name on high. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. He reigns forevermore. We give you praise. We give you Lord. We give you glory. We magnify your name.
power of your hand, you turn the sea to dry land. To the outcast of her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. There come God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Praise Yahweh. Glory to your name. We come to bless your holy name, Father God. You are El Shaddai. You are Almighty One. We praise you. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. There come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. There come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Glory to Christ Jesus. Glory to the Holy Spirit. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise God. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang dakilang Diyos na tumawag sa amin. Ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa amin, ginagabayan kami sa aming buhay. Salamat po sa nakalipas na oras. Sinamahan mo kami, ligtas kaming nakarating sa lugar na ito. Lugar na itinalaga mo upang kami katagpuin sa bawat sandaling sumasapit ang araw na ito. Pinasasalamatan ka namin sa iyong kabutihan. Karapat-dapat kang paglingkuran, sambahin sa katotohanan. Sa araw na ito muli, nagpapakumbaba kami, umaharap sa iyo, Panginoon. Ang aking dalangin, samahan mo kami. Pagpalain mo itong aming pagtitipon. Kasihan mo kami ng karunungan, nang sa gayon maunawaan po namin ang mga lihim, hiwaga ng iyong mga salita. Samahan mo ang iyong abang lingkod, abang ihahayag natin ang gintong aral. Ang mga salitang aming mapapakinggan, dulutan kami nito ng katatagan sa aming pananampalataya.
Pagalingin ang lahat ng sugat na tinamo namin, Panginoon, at ang lahat ng karamdamang nararanasan namin. Mula sa mga salita mo, magbibigay ito ng kalakasan, ng kalusugan, ng kagalingan sa lahat ng karamdaman. Sa iyo ko buong pusong ipinagkakatiwala ang mga susunod na sandali. Salamat sapagkat narito ka sa aming presensya. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa bisa at kapangyarihan ng banal na Espiritu, dakilang Yahweh El Shaddai. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa atin ang nakahandang tulungan Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. Praise the Lord. Magandang araw mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos habang ating papakinggan ang mabuting balita. Say amen. Amen. Para at sang-ayon kayo mga kapatid. Buksan natin ang ating kalooban at ang ating Bible kung mayroon. Somewhere here in Ephesians chapter 2 verses 1 to 6. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of
the air. The Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them in one time, gratifying the craving of our flesh and following its desires and thought. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you had been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm of in Christ Jesus. Let's clap our hands for the good news. Sa ating sariling wika, sa aklat na sinulat ni Pablo sa Efeso, Kabanata 2, talata 1 hanggang 6, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kaniyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Mga minamahal kong kapatid, kaibigan, kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang mabuting balita. Galaw-galaw para matagal pumanaw. Galaw-galaw, hindi lang palakpak. No? Para maiwasang pumanaw. Okay, kapag tayo nagpupuri sa Diyos, tiyakin natin masaya tayo. Amen. At kapag tayo, yung pagpupuri, yung pagharap natin sa Panginoon, umpisahan natin kaagad na tayo'y masaya. Parang ang amen nyo, parang hindi masaya. Amen. Yung may galak. Amen. Kasi kung hindi nyo pa nabalitaan, lagi ko itong inuuna, na ang pagkamasayahin, yung pagkamagagalakin, masayahin, ito pala ay mabuti sa katawan. Amen. Ano ba yung nagpapabuti sa katawan, yung masaya, magagalak? Mabuti sa katawan. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng kalusugan sa buhay. Pero kung hindi nyo pa narinig, kabalinto na nun, ang pagkamalungkote ay unti-unting namamatay. O yung ganyan, yung panlungkotin. Alin ang pipiliin nyo? Mabuti sa katawan o yung unti-unting namamatay? Mabuti sa katawan. O sabihin mo sa katabi mo ngayon, katabi. Katabi. Kung mabuti sa katawan, Mabuti sa katawan. ang pipiliin mo, Pipiliin mo. anong gagawin natin? Maging masaya. O magsaya. Mapunta na lang ako.
Ibig sabihin, magsaya, wag mong tipidin ang kagalakan mo sa Panginoon. Okay, sa ating pagpapatuloy, pwede na po kayong bumati sa tabi. Sabihin mo, bati, kamayan mo, kamayan. Sabihin mo, katabi, ako'y nagagalak, Ako'y nagagalak. ako'y pinagpala. Ako'y pinagpala. Tanungin mo bakit? Bakit? Katabi kita. Katabi kita. Bibihira lang yan eh. Anong aksidente lang na nakatabi mo yan? Di, pinagpala tayo ng Diyos, nakatabi nyo yan. Ayan, upo na tayo. O kayo pala, kayo lang. Ako hindi pwede. At ako rin, pinagpala rin ako. Tanungin niyo ako kung bakit. This is our second time or second meeting sa Thursday group. This is my second meeting sa inyo in the last time. O di ba, pangalawa, ano lang ako dito EP. EP lang, EP. Emergency purposes. Yan, sige, alam na rin ako sa inyo kasi tomorrow night, I'll be going back to Macau, to my home base. No? Huwag kayong mag-alala. Ay, mayroon yon. Basta mayroon. Medyo mas kalbo sa akin. Okay, so siya na yan makakasama nyo maybe next Thursday. So anyway, gusto nyo akong makabalik dito? O, so payagan nyo akong makaalis muna. Maganda dito sa Hong Kong, di ba? Ako ipabalik-balik lang, di ba? Ang ganda yun, hanggang ganon. Pasilip-silip lang, no, pag-guest lang sa inyo, di ba, mga kapatid? So, last year, parang isang taon na pala nakalipas, no? So, ngayon, parang taon-taon makakarating ako dito. Ay, parang hindi nyo gusto? Amen. O, 2024. Ngayon, 2025. Meaning, by 2026, magandang pangitain yan Huwag mo nyo lang ihinto. Magandang pangitain. Pangitain. Sabi nyo, pangitain. Pangitain. Huwag nyong i-divide doon sa pangit. Ikaw yon. Pangit ikaw yon. Pangitain. Ating pag-aralan ngayong araw, we are made best to do the best. We are made best to do the best. Ulitin nga po ninyo. We are... Ano yung ibig sabihin na that we are made best? Bawal yung bulong-bulungan. We are made best to do the best. Gagawin ang mabuti. Nilikha tayong, ano yung best? Pinaka. Para gumawa rin tayo ng pinaka rin. Grabe yung pinaka, ano? No? Ginawa tayo. He made us best. Ibig sabihin ng best, the best, walang maipipintas. Look at your katabi. Walang maipipintas dyan. Pero ang masakit, minomotivate natin yung kapwa natin na huwag tayong pintasan. Sometimes, tayo mismo ang nagpipintas sa sarili natin. At madalas yun kay malimit. Parang hindi ka satisfied sa sarili mo. Kaya nga, di ba? In fairness sa inyong mga kababaihan, ang dami niyong mga requisitos. Bago kayo makaalis ng bahay, paglalabas kayo, ang dami niyong pabalik-balik sa salamin.
Oh, di ba mga kapatid? Sabi ni Sister, kasi you want to be the best. But we are already made the best ng Panginoon. So with that, kaya tayo pala, ang layunin ng Diyos, kaya tayo ginawang the best, mga kapatid, for us to do the best also. Na yung gawin natin, dapat wala ring kapintasan. As we people belonging to God, Paul reminds us, kasi sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, ating binasa, Paul reminds us, our worth fitted to engage to good works. Gumawa tayo ng mabuti that really pleases God. Na yung ginagawa natin yun, address natin na malugod sa atin ang Panginoon. Ito yung paalala ni Pablo. Ang ating kahalagahan na ginagawa, na maging angkop, mga kapatid, sa mabuting ginagawa, sapagkat naniniwala tayo din, mga kapatid, na kapag ang ginawa natin mabuti, ang resulta diyan mabuti din. Amen. So, for this reason, we are made best. Amen po? Pag pinagsama mo yon, made best. That M stand for manage. Everybody say manage. Manners. And what do you mean manage? Manage. Past tense. Pinangasiwaan. No? Pinangasiwaan. Manage. We are managed to make us whole. Kasi sabi ng verse 1 ng ating binasa, we are dead due to our disobedience. Nung una, mga patay tayo dahil sa ating pagsuway, dahil sa ating kasalanan. At dahil patay tayo, may nagagawa ba ang patay? Wala. Gumagalaw ba ang patay? Wala. O huwag mong tingnan yung katabi mo, baka hindi gumagalaw yan. Uma-action ba yung patay? Hindi. Patay nga talaga, mga kapatid. So yung una, kaya kailangan i-manage tayo. At ito, mga kapatid, as for you, you are dead in your transgression and sins. Meaning, pagsalangsang at ng kasalanan. Kaya tayo, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So wala tayong magandang magagawa. Dahil patay tayo nung una, mga kapatid. So, our response will be the submissive heart. Ipakita natin yung submissive heart. Yung pusong mapagpasakop. Kailangan may ganon. Sabihin mo, kapatid, mayroon tayong pusong marunong magpasakop. So, minanage ng Lord ang ating buhay para i-create sa atin yung clean heart. Na ito ang nagpawindang sa buhay natin. Yung pusong punong-puno ng mga galit, hinanakit, pagdaramdam. Tambakin mo na yon lahat. Ano bang mga kamag-anak nung galit, puot? Dagdagan nyo naman, parang wala na kayong maidagdag eh. No? Yung mga kinikim-kim natin. At yun ang nagpapatay sa atin. Now, understand the word death. Nung una mga patay tayo, ano bang ibig sabihin nung patay? Dead. What do you mean dead? Patay.
Dito ko natutunan masyado yung translation, ano? No, patay, death. Death is a matter of separation. That's the meaning of that, separation. Ang patay, ang ibig pakahulugan, hiwalay. Pag nakakita na kayo ng taong buhay, gumagalaw. Pag yan ay patay, di na yan gumagalaw. Bakit patay yan? Di na gumagalaw. Kasi humiwalay ang kaluluwa sa katawan. O ikaw, nandyan pa bang kaluluwa mo? Pag humiwalay ang kaluluwa mo sa katawan mo yan, ikaw ay patay. Yan ang meaning ng death. Separation. So yung tao na noong una, patay tayo, separated tayo. Saan? Sa Panginoon. Why we are separated from God? Because sin is the wages of, or death. Death is the wages of sin. Ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan. Parang ang amen yung ano. No? So mga kabatid ko sa Panginoon, yun ang naging dahilan, yung kasalanan natin, nahiwalay tayo sa Panginoon. So death is separated from God, mga kapatid. So minanage ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. And second letter of made best, mga kabatid, alive. O, kayo lang ang hindi alive. We are made alive in the Lord Jesus Christ. Sabi ng verse 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nang tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. I repeat, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Kung ayaw niyo, ako na lang din ang mag-amen. Oh, sino yung tumutukoy dito? Sino yung tinutukoy ni Pablo? Tayo'y binuhay niyang. Sino yung niyang? Tayo. Pakinggan nyo ha, tayo nga tayo ha. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Sino yung niyang? Si Yahweh. Sinong Lord? Drug Lord? Landlord? Si Yahweh. Si Kristo na nga yung sabi dito kasama ni Kristo. Si Yahweh. Tayo'y binuhay niyang. Sino yung niyang? Diyos Ama. Si Yahweh. Hindi na sinundan ng El Shaddai. Si Yahweh, para maliwanag tayo, mga kapatid. Si Pablo ang sumulat, sinabi niya sa mga taga-Efeso na kasama ang mga taga-Hong Kong. Lalong-lalo na sa Thursday group. Nasabi ni Pablo, tayo'y binuhay niyang, sino yung niyang? Nakasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa. He made us alive. Kaya kung umaharap tayo sa Kanya, napapatay-patay, hindi ikaw yon. Kaya haharap tayo sa Panginoon, alive tayo, because ikaw yung Kanyang binuhay na alive sa Panginoon. Amen po? Kung hindi kayo papalakpak, ako na lang. Made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. The best. Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay.
Isang handog na buhay. Isang handog na alive. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag nating hintayin na kung kailan na pantay na ang paa mo, sa kakailalapit sa Diyos. Ang masaganang pagsamba sa Panginoon, ito daw, ialay natin dahil sa masaganang biyaya ng Diyos, habag ng Diyos, ialay ninyo ang inyong sarili. Myself in your self. Sarili mo, mga kapatid, habang buhay pa. Third letter of made best, D, direction. Say the word direction. Ang patay ba may direksyon? Wala. Ano ang direksyon niya? Wala. Kung hindi mo yan bitbitin, hindi yan aalis dyan sa kinalalagyan niya. Yan yung mga inaakay ninyo. Na kung hindi mo bitbitin, kahit na kinakaladkad mo, ayaw pa. Eh, walang problema yon kasi mga inaakay mo pa lang yon. Ang matindi, yung ang tagal mo ng prayer partner, para kang patay. Nag-iisip ka pa, dadalo kaya ako ngayon? Alin ba talagang uunahin ko? Mag-beach? Mamasyal sa Central? Sa Worldwide? Ano ba talaga ang uunahin ko? Total, ang Thursday naman, nandyan naman palagi. Yan, next time na lang. Ako ba may kausap talaga? At saka yung patay, ang hirap kumbinsihin. Kaya wala siyang direksyon, mga kapatid. We are given new direction for living. Para maging the best sa Panginoon. Kasi nung una wala tayong kwenta ng buhay na ito. Now, after that we have a new life from God, nung binigyan na tayo ng bagong buhay, mga kapatid ko sa Panginoon, to dinirect tayo ng Lord for a direction for living. Formerly, we follow the ways of the world. Ang sinusunod natin, it was the pattern of this evil world. Kung ano yung pattern, yun ang sinusunod natin. Kaya nga, ang kadalasan, napapahamak tayo. Why? No? Because we follow the pattern of this evil world. Alam nyo, the pattern of this evil world? Tsamba. You always trying error. Subukan lang. Sabi niya, gawin mo yan, sis. Try ko lang. O kayong mga babae, kayong mga sisters, naligawan na ba kayo? Para hindi kayo makasagot, kayo bang nanligaw o kinaligawan na kayo? Kadalasan, kaming mga lalaki ang unang nagtatapat. Meron din mga babae na nagtatapat din, di? Pasaring-saring lang. No? Pero ang tanong ko, sino bang nauunang nagpaparamdam? Lalaki. Eh, ba't kami ang nagtatapat? Kung kami ang unang nagpaparamdam. Kaya kami nagtapat kasi naramdaman namin kayo. Amen. Dahil kayo, ang karapatan nyo, puro lang paramdam. Di ba, kapatid, sa Panginoon? So ito yun, no? Yung pattern of the world, dati yun ang tinatahak natin eh. Evil world, no? Kaya kadalasan, windang. Dahil yun ang pattern na sinusunod natin. Kung ano yung uso, yun ang gagawin, mga kapatid. But, sabi ng verse 22,
Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napasailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa taong. Pakinggan po ninyo ito. Ang espiritong nagahari sa taong ayaw pasakop sa Diyos. Alam na des. Kapag hindi ka nagpasakop sa kapangyarihan ng Diyos, napapasailalim ka sa kapangyarihan ng nagahari sa mundong ito. Amen. Na yan ay walang iba ang demonyo. Pagdating sa demonyo, cute na yung amen nyo. Amen. Second letter of made best, E. Exemption. Exemption. We are not exempt being from God's wrath. Nung unang panahon, hindi tayo exempted mula sa puot ng Diyos. Hindi tayo doon makakaligtas. Mga kapatid, before we belong to those who are punishable. Punishable. Panis ka. Nung unang panahon, we are under punishable. Karapat-dapat ka, kabilang ka sa mga maparurusahan. Verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya di natin mapigilan. Yung ating sarili noon, yung layaw ng sarili natin, inahanap-hanap natin, disco dito, disco doon. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng disco? Dancing in Satan Company. Disco pa more. Sana yung mga nagdi-disco na yon doon sa mga kumukutitap-kutitap na mga ilaw, mapag-isip-isip nila. While they are dancing there, they dancing in Satan Company. O wag niyo ako masyadong titigan, please. Dito tayo mayroon naman sa Lord eh. No? Igiwang-giwang mo, di ba? Mayroon dito mga kantang ganon, Brother Jeff, no? Igiwang-giwang. Igiling-giling. Dito na lahat eh, mga kapatid, sa Panginoon. So, ngunit, sa biyaya ng Diyos, sabi dito, inilabas tayo sa tiyak na kapahamakan. Parang may mga second lang naman ang amen niya. Nilabas tayo sa tiyak na kapahamakan. So, mayroon na tayong made. Best. B stand for bestowed. Bestowed. We are bestowed of great love and rich of mercy. Pinagkalooban tayo ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Ang hirap nyo talagang mapa-amen. Pinagkalooban tayo, what a great love. Pag-ibig ng Diyos na hindi naghahanap ng kapalit. Pag-ibig ng Diyos na wagas, pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Pag-ibig ng Diyos na kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, nagkakamali, sumusuway, nariyan pa rin yung pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos na hanggat humantong sa pag-aalay ng kanyang buhay, makumbinsi ka lang, makumbinsi lang ako na mahal tayo niya. Amen po? Ito yung dakilang pagmamahal at masaganang habag ng Diyos. God is rich in grace and mercy.
Verse 4, subalit na napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Kaya ba natin i-describe yung pag-ibig ng Diyos? Paano? No? Yung pag-ibig ng Diyos, ang tunay na pag-ibig, hindi marunong gumanti. Walang paghihiganti ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos mapagpatawad. Bakit hindi siya mapaghiganti? Kasi ang pag-ibig, wala siyang pinili, wala siyang kondisyon. Iibigin kita kung mamahalin kita, F. Mahal na mahal kita kasi hugis, ubas ka pa. Mangintab-ngintab ka pa. Pero nung ikaw hugis pasas na, panglagay ka na lang sa gulaman o kaya sa yung matamis. O, salad. At saka pagka ikaw ay pasas na, ano ng kamukha? Mukha ka ng kulangot. Di ba? Pero yung pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, kaysa obas ka pa o pasas ka pa, ano pa ang klase mo, ano pang uri mo, habang tumatagal ito, tumitingkad pa din ang pagmamahal ng Diyos. In the love of God, it keep no records of wrong. Hindi niya binabalik-balikan kung ano ang mga mali nating nagawa. Sabi ko nga kanina, kahit minsan paulit-ulit tayong nagkasala, still, God loves us so much. At ang sabi ko sa inyo, ang isang katunayan doon, mga kapatid ko sa Panginoon, ay nung siya'y naipako sa cross. O tingnan nyo, nung sinabi kong naipako siya sa cross, di ba? Inalis nyo ang tingin nyo sa akin, doon kayo tumingin. Nakikita nyo yan? Amen. Nung nakapako siya dyan, dyan niya winika ang huling 7 wika. Mayroon ba kayong natatandaan sa isa man lang sa 7 wika? Amen. Father, Ano? forgive them for they did. Father, forgive them for they did not know what they're doing. Ano yung ano yung Father, Father, forgive them. forgive them, Forgive them for they know not what they are what they are doing. Sa halip na gaganti siya, nakapako siya, sa halip na ipagtututuro niya yung mga nandun na nagpako sa kanya, kayo ang dahilan. Bakit hindi niya sila itinuro? Hello? Bakit hindi niya sila itinuro? Kayo ang naging dahilan, bakit ako dito nakapako? Bakit hindi sila itinuro? Dahil mahal niya, una, nakapako siya. Paano siya magtuturo? Do you understand? Pako siya eh. Pero si Jesus tao, tama? Ang tao maparaan. Lalo na mga Pilipino. Gagawa yan, paraan, makaganti lang. At kung si Brother Paul ang nakapako doon, o buhay pa ako, gagamitin ko bibig ko. Pag gaganunin ko kayo. O kayo. O, anong lalabas sa bibig ko? Anong laway? O hindi mo nga sinabing laway, pero sabi mo,
marunong ako magbasa. Siyempre, lalabas sa bibig ko, masasama. Magmumura ako. Makaganti-ganti man lang ako. At kapag lumapit kayo doon sa krus na napapakuan sa akin, di ba? Gumagawa tayo ng paraan, makaganti tayo, pero si Lord, hindi niya, philosophically, nakapako nga siya, para siya magtuturo, pero gamit niya yung bibig niya, para sila murahin din. Hindi, pero ang ginawa niya, ano? Because of His love for us, itiningala niya ang kanyang ulo sa taas, kasi wala namang tumingala sa baba. Itiningala niya, at ang kanyang wika, hindi masamang salita, Ama, patawarin mo sila, kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pagmamahal ay marunong magpatawad. Amen! Kahit ikaw na ang hinamak, kahit ikaw na ang sinaktan, kahit na ikaw na ang sinugatan, magagawa mo silang mahalin, patawarin, kasi yun ang pagmamahal ng Diyos. In best, made best, E stand for elevated. Elevated. We are elevated in status of life. Anong ibig sabihin ng elevated? Nandyan kayo, umakyat ako dito, elevated ako. Tapos umakyat ako dito, elevated ulit ito. Na-elevate, elevated. We are elevated in status. Sabi doon sa binasa natin, He raised us up. He raised us up in heavenly realms. Iminulat tayo sa mga makalangit na pamamaraan at pananaw. Inelevate tayo. Kaya ang naiintindihan natin yan na mabilis maintindihan, nag-level up ka, girl. Kawawa kami nila Brother Doming, ni Brother Jeffrey, kasi hindi kami doon nakakasama. Wala naman akong narinig, level up ka, boy. Ang lagi kong naririnig niyan, level up ka, girl. So, mga kabatid, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Yung mamunong kasama niya, be as a model. Kasama niyang mamuno, kasama niyang maging modelo. Ang hirap kaya ng pagiging modelo. Pag dito sa mundo, maging modelo ka, a-apply ka, ang dami-daming kriteria. Ano ba tayo? Criteria. Criteria tuloy. Pagka ang i-model mo ay yung mga pangpaganda, o dapat ang magmo-model din? Sa tingin nyo, qualified kayo doon? Sinong nagsasabing qualified doon? Ang lalakas ng kutob nyo. Totoo yan. Yung mga nagtaas, yan ang fighting spirit. Bakit? Ginawa ng Diyos na maganda yun eh. Maganda, ginawa ka ng Diyos na maganda eh. Yung mga hindi nagtaas kanina, pinintasan nyo ngayon ng pagkakalika sa inyo ng Diyos. Hindi ko na ipapaulit yon, magtaas. Kayo na lang magsisi. Kung ang model, lahat yon mga kabatid, alam mo kung ang model ay yung pataasan ng height, hindi ako qualified doon. Kami ni Brother Jeff, di qualified doon. Pataasan ng height. Pero kung medyo papugian, qualified kami dyan ni Brother Jeff sa ni Brother Doming.
Lalaban kami diyan. Hindi kami magpapahuli niyan, mga kapatid sa Panginoon. Huwag lang palaguan ng buhok. Hallelujah, mga kapatid. O, di ba? Sabi niya, kasama tayo na mamuno. Maging modelo tayo sa Panginoon. That's why He made us best. Para maging modelo tayo. Pag nakita nila, yan ang mga taga-Thursday group na yan. Ang sisipag niyan mag-attend sa Panginoon. Ang sisipag niyan magmahal sa mga kapwa nila. Ang mga Thursday group yan, maaasahan mo yan, mga kapatid. Parang hindi kayo kumbinsido sa sarili nyo. O di ba? 2 araw ko pa lang dito, 2 Thursday pa lang, nakita mo, nag-multiply na kayo kaagad eh. O alam nyo ba yung last Thursday kung ilan kayo? Ha? Oo nga, pero alam nyo ba kung ilan? Buti pa ako alam ko, 22 kayo noon eh. Binilang ko kaya yun. O ngayon ilan? O nagbibilang pa. 30 na kayo eh. O, di ba? Ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, sa next Thursday, 35 na kayo. Kasi yung mga absent ngayon, naririnig tayo nila. Mag-iinit ang kanilang kalooban ngayon. Sa Thursday, nandito naman ngayon. Tapos pagdating niya sa Thursday, nasaan na yung maingay na yun na preacher? Magugulat sila. Ang akala nila, nag-ahit na ako ng tuluyan. Number 7. Another word of made, ano ba yung made best? S. Saved. Saved. Niligtas. Kasi ang papangit natin nung una, patay nga tayo eh. Ang papangit natin, hindi lang sa itsura, sa ugali pa. Mayroon lang tayo dati MRC, pero wala tayong G. No? Good, moral, manners. O, M lang tayo dati. MC. Manner lang at conduct. Walang good, manner, in right. Walang right. Walang good, walang right. Walang araw lang. No? Ng GR. Pero mga kapatid, niligtas tayo ng Panginoon. We are saved through faith. Salvation is a gift from God. At dahil sa kaligtasan ito, gumanda ang buhay mo. Kasali ako. Pakitingnan yung katabi mo, di ba? Gumanda na ang buhay niyan. Paano gumanda yung buhay natin? Physically, katawan, paano? O kita mo ngayon, kahit medyo Coca-Cola can ka na, soft drinks can ka na, dati ikaw ay mukhang soft drinks in a bottle. Ngayon, soft drinks in a can. Pero tingnan mo, kahit medium, large, extra large ka na, ano pa? Pero ano ang kagandahan yan? Malusog. Saka hindi mo kinakahiya, ano ngayon kung ako'y ganito? Pero nung una, katago-tago mo pa, ang dami mo pang ipinapasok dito, mga girdle, para sumiksi ka, pero ang sexy mo nga, hirap ka naman, huminga. Di ba, Mi? Di ba? Pero ngayon, kahit ganyan ang katawan mo, dumidisplay ka pa. Ano ka ngayon? Grabe yung self-confidence. Wow! Dahil yan sa Panginoon. Pintasan ka man nila,
ang Lord natutuwa sa iyo dahil ginawa kanyang malusog, mabuti ang buhay. At yung hindi nakikita, yung ugali natin, wow, pinaganda ng Panginoon. Ang akala ng labas, ang taray-taray niyan. Kung alam mo lang. Taste me. Anong ibig sabihin nun? Anong tikman? Subukan mo ako. Alam nga naman ang English nun ay challenge me. Diba? Taste me. Subukan mo lang ako. Iba naman kayo kaagad. Lasa naman, tikman mo ako. Ano yan? Ulam? Sabi ng binasa natin, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself or yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Para walang magyabang. Gumanda yung buhay, gumanda ugali, dahil ito'y sa kagandahang loob ng Diyos, dahil naligtas tayo. And finally, we are made best. T stand for task. Our task to do excellent works. Ang ating tungkulin, gawin ang pinakamagandang ginagawa. We are made best to do the best. Amen? Amen. We are mandated before the world was made. We are mandated before the world was made. Ano yung mandated? Inutusan. May mandato tayo. Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I know you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Paalis na lang ako. Bago pa kayo ipinaglihi. Kayo ba pinaglihi? Amen. Naungkat nyo ba yung kwento ng mga magulang nyo, mga magulang natin, kung saan kayo pinaglihi? Minsan nagiging totoo din yun. Ako, dinuguan daw, pero hindi siya maitim. Ako, pinaglihi ng mama ko daw noon sa isang artista. Wow! Pero, noon, ang artistang yon, noon, panahon pa yata yun ni Mami Cindy, si Leopoldo Salcido. Panahon nyo na rin ba yon? Iwan ko si Brother Doming, panahon niya na rin yata yun eh. Gwapo daw yun eh, gwapo talaga. Gwapo talaga daw yun. Kasi yung tatay ko, actually, ang pangalan, Leopoldo. Yun ang pangalan, Leopoldo. Kaya si Papa, naging Leopoldo Senior. Kasi yung bunso niyang anak, doon sa asawa niya nung ngayon, patay ng Papa ko eh. Alam ko din naman ako niya ngayon naririnig. Yung junior, mayroon siyang junior, Leopoldo din. Actually, dapat ang pangalan ko, Leopoldo. Kasi dapat susog ako doon sa pangalan niya. Kaso, pinanganak ko sa bundok ng tralalala. Ang nagpaanak sa akin ay yung mga hilot-hilot. Tapos kamadrona na illiterate ba? Yung hindi man nag-aral, hindi naman masyadong ano. Basta mga, ano bang tawag doon? Mga buyo-buyo lang, mga dahon-dahon lang, yung mga tapal-tapal. Siya yung nagpa-registered sa bayan. Ang bayan, sasakay ka pa ng bus, minibus, 2 oras ang layo.
lalakarin mo muna yon bago ka magsakay ng bus ng 2 oras. Yung bundok na paakyat, pababa, 3 bundok ang dadaanan. Pagdating sa bayan, sa tagal ng paglalakad niya at pagbibiyahe, nakalimutan. Hindi na isulat ang Leopoldo, ang nailagay Teodolfo. Na inuulit-ulit dito sa Hong Kong. Ang gagamitin ng Panginoon si Teodolfo Pantuha. Para akong nanginginig-nginig pag Teodolfo yung naririnig ko. Di ba ang pangit, no? Pangmatanda. Nung bata pa ako, hindi ko yun matanggap. Pero ngayon naman nagkaedad na ako, tanggap ko na. Ade pa, tingnan mo sa i-google mo. Ang Teodolfo, ang T-E-O, stand for study about God. Theology. The logic ng theology, Theo stand for study about God. Theology. Noon hindi pa ako tinawag ng Diyos, na ipanganak pa lang ako, nagkamali man ng kamadro na salamat sa Kanya, kung nasaan man siya ngayon, sa langit man. Dahil namali niya, ginawa niyang Teodolfo, nung palang ipinaregistered ako sa registrar, study about God na lang yung pangalan ko. Kaya nung ako'y lumaki na, hindi pala, nagkaedad na, kasi hindi naman ako lumaki. Nasusugan na naglingkod ako sa Diyos dahil my name, study about God. O kayo, alam nyo ba kung saan kayo pinaglihi? So hindi na ako ngayon, balikan ko, hindi na ako naniniwala na ipinaglihi niya ako sa artista. Dahil wala akong kamukhang artista. Huwag kayong papayag na may kamukha kayong artista. Tayo ang kamukha nila. Pero sila, hindi natin sila kamukha. Dapat tayo ang makamukha nila. Yung ginawa ng Diyos na mabuti, yung pagkatao natin, binago ng Panginoon, yun ang kanilang kamukha. And finally, kung ano tayo ngayon, ano na ba tayo ngayon? Thursday. Ha? Thursday. October 30 daw. Kung ano na tayo ngayon, ano na bang status natin sa Panginoon? Kung gaano ka nakaunlad ngayon sa Panginoon? Kung gaano nakataas ng antas ng pananalig mo sa Panginoon? Kung gaano ka na ngayon kaya mo nang i-deal, problema mo, suliranin mo. Ikaw suliranin ka lang. Pag ano ka, problema ka daw. Dilatan mo yung mga problema mo. O ba, wag ako, wag. Sinabi ko, dilatan mo ang problema mo. Sabi siya, problema mo, dilatan mo yan. Bakit? Kahit gaano yan kalaki, ang suliranin mo, kahit pa yan, dambuhala pa yan, very huge pa yan, very large pa yan. Tandaan mo, mas makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya pang dilatan mo yung problema, suliranin, dilatan mo yan. Amen. Dahil napakalaki ng Diyos natin. Kung ano tayo ngayon, gawa ng Diyos yan. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Amen. Na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Amen. And from the beginning, lagi mong tatandaan yon, I know you, sabi ni Lord, kilala na kita. Bago ka pa i-form sa sinapupunan ng iyong ina, muntik maging ama. I set you apart, iniwalay na kita, pinili na kita. I appointed you as a prophet. Itinalaga ko na kayo. Kaya wag na kayong magtanong, bakit ka napunta kay El Shaddai, bakit ka nandito, bakit ka naglilingkod sa Kanya. Kasi bago ka pa na pinaglihi sa Pilipinas, dinala na ng Lord ang pangalan mo na dito sa Hong Kong gagamitin ka para sa mabuting gawa sa Panginoon. Amen?
all of God's creation, we are the most special. Sa lahat ng nilikha daw ng Diyos, tayo ang pinaka-special. Pag mong lalagyan ng child, special child. Even though sin destroyed us, winasak tayo ng kasalanan. He saved us and He restored us because of His mercy and grace. He made us masterpieces to do wonderful things and to praise and to serve the Lord. Amen? Yun yung ating pag-isipin. Isipin palagi. He made us best. To do the best. Kaya makakagising na kayo. Gising na, gising na. Parang ayaw pa nilang gumising. Galaw-galaw para wag agad pumanaw. Galaw-galaw, katawan. Taas kamay. Wagay, 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 wagay. Why? Amen? Amen. Now open your heart. Put your heart unto your hand. At least nandyan pa yung isip nyo eh. Naisip nyo yung baliktad. Ha? Hallelujah. Ang lahat ng nangyayari sa atin, sa Diyos ang papuri. Amen? He made us best. Sa Kanya ang papuri. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nagbabatihan. Ang lahat ng aking ginagawa sa iyo ay hindi lihim. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Yes, Lord. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Oh, we give you glory, Lord. We worship you. We adore your name. You are worthy of our praises. Salamat kung ano ang kalagayan namin ngayon. Ginawa mo ito sa amin.
dahil sa kabutihan mo. Kaya nagpapakumbaba kami, lumalapit kami sa iyo ngayon. Buong puso, inilalaan namin sa iyo ang aming buhay. You made us best, Lord. And so that we can do also the best work that we can do before you. Sabihin mo, kapatid, Panginoon, nagpapasalamat ako sa kabutihan mo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Panginoong Yesus, muli kitang tinatanggap. Nais kong manatili ka sa puso kong ito. Pagharian mo ako araw-araw ng buhay ko. Kasama ng aking mga mahal sa buhay. Ng aking pamilya. Panginoon, salamat po. Lininis mong ganap ang aking karumihan upang ako'y maging karapat-dapat sa harapan mo. Salamat po. Mula pa noon, bago pa man ako'y paglihi, inihirang mo na ako bilang lingkod mo upang ako'y gawin modelo sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagkakaisa, sa pagpapatawad. Panginoon, mula ngayon, kalooban mo ang maganap sa aking buhay. At ako'y naniniwala na sa araw na ito, diringgin mo ang dalangin ito. Taas mo ngayon ang iyong kamay, ang iyong prayer request. Dalangin mo sa Panginoon ang nais mong idalangin, ilapit. He made us best. And so that as we come together to God, the best din ang ating buhay sa Kanya. And the first that we are going to offer is our lives, is our heart. The best heart. Offer your best heart to God. Hallelujah. He promised us na kung hihingi tayo sa Kanya, ay makatatanggap tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Sinasamahan ko ang aking mga kapatid na sa oras na ito ang kanilang panalangin. Alam kong inunat mo na ang mapagpala mong kamay at inaangkin namin ngayon, ibinuhos mo na ang biyaya at pagpapala, ang aming kahilingan sa oras na ito. Salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan na hiniling nila ang kagalingan sa lahat ng klase ng karamdaman. Answered prayer kami ngayong araw. Sabihin mo, Panginoon, maingat kong ibinabalik ang papurit parangal sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin ko na. Answered prayer na. Everybody say, Amen. baba nyo yung prayer request. Mag-last find your partner kayo. Mag-last find your partner. Find your partner. Mag 1+1 kayo. Okay, ang una nyong sasabihin, salamat Panginoon. Salamat, Panginoon. 1+1. Ang pangalawa niyong sasabihin, kilala mo ako. Kilala mo ako. 3+3. Kilala mo ako. Ang huli niyong sasabihin, kayo naman ang mag-isip. Answered. Ano? Answered prayer na ako. 7+7. God bless you. Amen. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa mabuting balita. Sa mga susunod na, God bless you po.
Kita-kits tayo sa mata kung saan tayo magtatagpo, magkukross ang landas muli. Amen. God bless you. God bless mo. Diyos marhay na hapon sa Indogabos. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Ikaw ay dakila, ikaw ay dakila, dakila kay Yahweh El Shaddai. Ikaw ang Diyos, naming Panginoon, ikaw ay higit sa sapat. Ikaw ang may-ari ng lahat sa mundo, kaya maraming salamat. Kaya maraming salamat. Kaya maraming salamat. Manatili tayong nakatayo at dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa Kanyang, Panginoon, moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukan silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all.